Knock knock, who's there? Ang new owner. New owner who? Ang di alam ng buyer ng abandonadong bahay, ang property na nabili niya ay pag-aari pala ng iba? What? Naghahanap din ba kayo ng inyong dream house? Yung mura pero huwag ka! Nasa exclusive subdivision at may samahang matibay at walang makatitibag. Wow! Mukhang dream come true nga yan para sa ating mga kababayan. Lalo na para kay Christy, hindi niya tunay na pangalan na nakahanap ng bahay sa abot kayang halaga. Last year po, mga late November 2023, na-advisean po ako na kailangan ko ng lumipat ng bahay. Nagpunta po ako sa San Marino. Dito nakilala ni Christy ang grupong Land Occupancy. Nagpakilala raw ang grupo bilang tagapangasiwa ng lahat ng lupain sa Pilipinas. At naatasang tumulong sa mga taong nangangailangan at nagkakanap ng bahay, kabilang na ang Dasmariñas, Cavite. Lubos po talaga ako nagtiwala sa kanila. Nakilala ko po si Ma'am Lea Calios na siya po yung nagmamay-ari ng 71 million plus square meters sa buong Pilipinas. Ito na yata yung pinag-pray ko na magkakaroon ako ng sariling bahay ko. Pero para makakuha ng bahay na malilipatan, kailangan daw munang mag-down ng 50,000 pesos. Ngayon, nung tinignan na po namin yung bahay, masasabi ko hindi po maayos kasi unang-una po, punong-puno po na basura yung bahay. Pero dahil good deal na raw ito, sabik si Christy at ang kanyang asawa na lumipat dito. Kampante rin sila sa mga papeles na ipinakita ng land occupancy. May pirma at basbas na raw ito ng mismong founder ng grupo na si Lea Calios, ang tinitingala nilang leader at may-ari di umano ng lupain sa Dasmariñas at maging ng buong Pilipinas? Di nga! Nang mahulog sa mga salita ng grupo, itinuloy na ni na Christy ang transaksyon at sinimulan ng gawing takanan ng tila abandonadong bahay. Pero habang nagre-relax si Christy, biglang may sumugod daw sa kanyang bahay. May nagpunta ditong babae, nagkiklaim na yung pinsan daw niya nagmamay-ari. Ngayon sabi niya, naku, wag ka na magpapaniwala sa mga yan. Basta sabihin mo, may papel tayo, kompleto tayo ng dokumento. Pero habang tumatagal, nakakaamoy na raw sina Christy at kanyang asawa na pag-alaman niyang peki pala ang lahat ng mga papeles na ipinakita sa kanya ng land occupancy. Tuloy-tuloy ko po yung pagsasearch ng mga dokumento na binigay nila sa akin. Hanggang sa pumunta na po ako sa resibo. Sa agarang pag-aksyon ng resibo, napag-alaman namin na marami na palang reklamo laban sa grupong land occupancy. Aware na ako dito sa grupo na to. Sila yung nagpapanggap na may-ari ng buong Pilipinas at pinapasok nila yung mga units dito ng mga subdivision na wala pang nakatira pero meron ng mga nagmay-ari. Dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang galawan, inilapit na ng resibo sa NBI Cavite North District Office ang problema ni Christy sa kahinahinalang grupo. Tayo po ay nag-verify sa relevant agencies at napag-alaman nga po natin na ito ay pawang walang katotohanan. At the outset, makakasuhan po siya ng violation ng ating Article 315 ng Revised Penal Code, yung estafa, at maliban po rito yung falsification of public documents. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel